Tila walang pagsidla ng kasiyahan si Wami Chongson, bunga ng pag-akyat sa SMB. Inamin naman ni Terence Romeo na ang nasabing trade ang tila pinakamalungkot na parte ng kanyang karera sa basketball. Tila dinispatcha naman ni Coach Tim ang suhestyon ng ilan na magdagdag ng player sa pool. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matinding kasiyahan ang tila nararamdaman ngayon ni Wami Chongson nang ibahagi niya sa isang FB post ang kanyang pasasalamat at saloobin sa kupunan ng terafirma na kumupkop sa kanya sa loob ng 5 taon. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Wami Chongson sa report ni John Ballesteros ng One Sports. What a journey it has been. Sa lahat ng ups and downs na natili kayong loyal sa akin at ganun din ako sa inyo. Salamat sa pagkakataon na maging player at kung ano ko ngayon. Palagi kong iingatan ang mga alaalang nilikha natin. Salamat terafirma, salamat sa pagkakataong binigay sa akin. Inaasahan kong makatulong ako sa abot ng aking makakaya. Grabe po yung journey talaga ni Wami Chongson. Mula sa Blackwater noong 2014, tumagal po siya hanggang 2016. Napunta siya sa NLEX noong 2017 hanggang 2019. And matapos yan, napunta naman siya sa terafirma noong 2019 hanggang 2024. At ngayon, andito po siya sa SMB. Grabe, di ba? 10 years in the making ang pagpasok ni Wami dito sa SMB. Kapalit ni Terence Romeo. Kumbaga, kapag napunta ka kasi dito sa RSA Group, parang kumpleto na yung karera mo kasi sobrang tagal na nila dito. Sobrang tagal na ng SMB dito sa PBA. Panahon pa ni Jawo, ni Mon Fernandez, Asay Tono at iba pa, may SMB na. Anyway, may kakayahan naman talaga si Wami. Deserve niya lahat ng yan. Maganda yung kanyang performance sa nagdaang conference. So para sa akin, deserve niyang mabigyan ng pagkakataong maranasan ng mapasama sa hanay ng champion team na SMB. Walang dudang masaya si Wami Chongson sa kasalukuyang kaganapan sa kanyang karera sa PBA, bunga ng pagpasok sa SMB. Kasiyahan na tila kabaligtaran sa nararamdaman ni Terence Romeo na nakatakdang magsuot ng terafirma jersey sa pagsisimula ng Commissioner's Cup. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Terence Romeo sa report ni Ruben Terrado sa spin. Probably isa sa mga pinakasad moment ng karir ko, pero ganun talaga yun eh. Walang permanent sa basketball world. Importante yung happy memories and achievements natin at mga learnings. Hindi nawawala. Thank you terafirma sa pag-welcome sa akin. Sana makatulong ako sa inyo. Ilan lang po yan sa pahayag ni Terence Romeo sa kanyang Instagram account. Kung pagbabasehan natin ang kanyang pahayag, walang kaduda-duda na ito na yung pinakamabigat na nararamdaman niya or naramdaman niya sa buong karera niya sa basketball. Parang tingin natin, hindi rin niya inasahan ng kalakalan na naganap sa pagitan ng SMB at terafirma, di ba? Napaka-loyal pa naman niya sa SMB. Pero ayon na rin sa kanya, alam niya na walang permanente sa basketball. Ibig sabihin, lahat may nagbabago or lahat may pagbabago. Lahat nawawala and lahat umaalis. Nananatili lang talaga yung koponan. Imagine hanggang ngayon, dito pa yung SMB sa kabila ng dekadang pamamayagpag dito sa PBA, di ba? So si Terence Romeo, paniwala naman tayo na malaki pa magiging bahagi niya sa liga at of course sa terafirma. 32 pa lang siya at kaya pa niyang sumubay sa sayo ng kalabang koponan. Kaya wala tayong hangad siguro kundi ang isang malusog na Terence Romeo once na nagsimula na yung kanilang kampanya dito sa Commissioner's Cup. Malimit din kasi siyang dalawin ng injury eh. Habang magkaiba ang nararamdaman ni Wami Chongson at Terence Romeo sa nangyaring kalakalan sa PBA, tila dinispatcha naman ni Coach Tim ang balitang magdadagdag siya ng player sa pool kasabay ng tila pagkumpirma na walang maaalis sa grupo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark S. Carlota ng Daily Tribune. Medyo ayoko nang dagdagan yung pool. Sa tingin ko, kapag mas dinagdagan mo ang pool, mas maraming pagtuturo ang kailangan mong gawin. Kung maaari mong panatilihin ang isang core sa lahat ng oras at matutukan mo ang core na yon, mapanatili mong matibay yung grupo, magiging mas mahusay pa yung core na yon. Kung pinalawak mo naman ang pool, babalik ka sa zero at sisimulan mo ulit ang pagtuturo sa lahat. Ang daling intindihin ng mga sinabi ni Coach Tim, di ba? Gusto niya makasama ulit ang nakasama niya sa 2 window na nagdaan at sa Olympic qualifying tournament na ginanap sa Riga, Latvia. Yun na yun, wala nang maraming explanation siguro doon. Siguro pwede siya magbago ng player or magdagdag kung may injured na sana wag mangyari kasi ang dami na nilang injured players. Andiyan si AJ Edu, si Jamie Malonzo, itong huli si Dwight Ramos hindi na nakapaglaro versus Hong Kong dahil sa iniinda niyang calf injury. Si Scotty kakabalik lang din so sana talaga walang mabago sa lineup. Sobrang ganda na ng lineup nila, hindi na talaga kailangan ng ibang kasama. Buong buo na yung kumpiyansa nila at chemistry na kailangan ng isang team. Kaya para sa akin, tama yung decision niya na panatilihin na lang ang core ng Gilas dahil mas magiging magandang resulta ng magiging kampanya nila dito sa Asia Cup kung hindi mawawala ang kahit isa man sa kanilang hanay. So guys, maraming salamat.